So, po rin po ang Panginoon. Now, ang ating tema, topic, yung ating cross na papasanin. No? Our cross to bear. Sabi dyan. Teksto, Matthew chapter 16, verse 24 to 25. Familiar na verse yan sa Bible. Na ba? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit noon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y sumandaling dumulog sa pananalangin. Amang banal, muli marami pong salamat Diyos. Patuloy Panginoon, dama namin ang kagalakan Panginoon ay patuloy mo po pinagkakalob sa amin. Maraming salamat Diyos sa iyong pagkikipisan, sa presensya, maging ng aming Panginoon Kristo, sa pangunguna ng banal na Espiritu, na natili Diyos ang kapayapaan at kagalakan sa bahagi Diyos ng aming mga pagpapatuloy, gayon Panginoon sa anumang mga bagay namin paglulahati at pagpupuri para sa iyo. Bless mo po ang umaga pong ito sa aming pagsasalo-salo sa iyong mga katotohanan. Pagpalain mo po ito Panginoon sa aming mga puso, sa aming mga buhay, na makita namin Panginoon ang katotohanan mula o Diyos sa iyong banal na salita. Pagpalain mo po at patuloy o Diyos, nagabayan kami sa bahagi ng pangunguna ng banal na Espiritu upang sa pamagitan, Panginoon, ng aming mga pag-aaral, makita namin, Panginoon, ang layunin mo po sa aming mga buhay. Salamat, Ama. At patuloy, Diyos, bless mo po kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Now, sa ngayon pong kasalukuyan, marami pong kahulugan sa katagang krus. Pagdating sa krus, daming kahulugan po niya. Kapag ka lumalakad ka sa isang hindi pamilyar na lugar para sa iyo, makakita ka ng isang building na mayroong krus sa ibabaw, alam mo na kung anong ibig sabihin nito. Diba? Na yung lugar na yon ay isang simbahan. Lugar na kung saan pinapuntahan ng marami. Di po ba? Now, sa iba, ang krus nagsisilbing burloloy sa katawan. Diba? Kaya may mga ganda ngayon, ang daming ino-offer dyan sa Facebook. Libre, ganyan. Binibigay kung ano-ano mga kwintas, kung ano-ano mga pulseras, kung ano-ano, lahat libre. Sabi ganyan. Now, sa iba, nagbibigay swerte. Ayan. Kaya makikita ninyo, si Pacquiao nung araw, nung hindi pa mananampalataya. Di po ba? Laging suot yan, yung kwintas. Tapos ba rin yan ng kanyang trainer, si Boboy Fernandez. Tatanggalin sa liig niya, pagka panahon na nang magkakarap niya ang kanyang kalaban, at pagkatapos, bago tatago yon, igaganyan muna sa kanya, sa harap niya, hahalik siya doon. Yon. So, yun ay paniniwala na paswerte. Doon. Sa iba, ay panlaban sa masasamang espiritu. Di ba? Kaya makakita kayo dyan Sabi sa akin, may nagsabi sa akin yan siya Sabi niya, totoo yan, sabi niya ganyan. Hanapin mo, sabi niya, yung paa na nakapako sa krus, hindi ko matandaan kung kanan o kaliwa. Yung nakapatong na ganyan, sabi niya, kaliwa or kanan, sabi niya, pag nakita mo yan, sabi niya, yan ang mabisa na panlaban sa mga impacto o ganyan. Kaya makikita natin, maging doon sa ating mga, manonood kayo ng mga palabas, mga exorcist, mga horror movies, ipinakikita dyan kung paano yung krusipiho.
Di ba? Minsan, dinidikit pa sa nade-demon possess. Tapos, umaaray. O yung reaction ng nade-demon possess, kuminsan umuusok pa nga eh. Di ba? Umuusok pa yan. Ngayon, ang sabi ko, nakakalungkot, isa po dyan sa isang congressman. Hanggang ngayon, matagal ng congressman yan. Hanggang ngayon, congressman pa rin siya, nasa pwesto pa rin siya. Pastor po siya, naging kababata ko. Kasama ko po yan sa Bible Back nung araw. Na po, ano pa lang kami, ang father niya, siyang choir director doon. Congressman Ben Abante. Ano po, isa sa panukala niya, alisin na yung mga krus doon sa ospital. Kasi pangkaraniwan na po, di ba yung ospital may krus? Sabi niya, bakit pinakikialaman niya yan? Maraming nag-react sa kanya. Bakit pati yan pinakikialaman niya? Kasi marami naniniwala dyan na yan ay panlaban, pantaboy na po sa mga demonyo. Yan po number 1 na paniniwala ng isang malaking samahan. Na ang krus, panlaban, pantaboy sa mga sasamang demonyo. Kaya nga sabi ko, pag ito ang nangyari, na ganon, paniniwalaan mo, nung unang mag-asawa pa lang kami ng aking may bahay, sinamahan ko yan sa Quiapo nung araw, simbahang malaki. Tinitignan ko siya, pumasok lang ako pero nakasandal ako sa pader, ganon lang. Pagpasok niya, tinitingnan ko lahat ng ginagawa niya. Sasawsaw siya dun sa gitna. Nasawsaw. Pagsawsaw na ganyan, gaganyan siya. Ganyan. Tapos diretso na siya doon. Wala pang ganong tao yan. Hindi basta magpipray na lang siya. Hindi naman niya maintindihan yung mga prayer noon. Puro tsabakano. Mga prayer noon. Binabasa lang, ganyan lang. So, naisip ko, kung ito, pantaboy sa mga demonyo, ang daming demonyo dito sa loob. Na kailangan itaboy. Di po ba? Dagamat sa totoo lang, wala po itong kapangyarihan ang krus. Wala. Kahit nakatiting, walang kapangyarihan ang krus. Ang mayroong kapangyarihan, yung ipinako doon sa krus. Yun po yung may kapangyarihan, hindi po yung krus. Kahit sako-sakong krus mo pa dyan, paikot mo sa bahay mo, nandiyan pa rin. Kung gusto ko kahit sa loob ng bahay mo, makakapasok ang diablo, hindi lahat. Basta mayroon kang banal na espiritu, yun ang pinaka-the best. Ano po? Now, ang sabi ng Biblia, sa realidad, makikita po natin na ang cross sign, simbolo ng pagtatagumpay ng kamatayan. Di ba? Simbolo. Sign na ang kamatayan nagtagumpay. Yan. Makikita natin sa sementeryo, di po ba? Ang mga nandyan, yung mga nakaimbak dyan, puro po may cross. Palatandaan na yung mga nandyan, nagtagumpay na ang kamatayan. Pero wala pong anumang bisa po yan. Now, sa Roma, kapag ka nakakita po kayo ng tao na nagpapasa ng cross, ang isa lang ang kahulugan yan. Yung taong yan na nagpapasa ng cross, mamamatay. See? Kasi yun ang kaparusahan sa mga nagkasala. Di ba? Now, naimbento po ito ng Roma, sa isang masaya, nakakatuwa, na parang selebrasyon ng kamatayang unti-unti hanggang sa malagot ang hininga nung inilalagay nila dyan sa bahagi ng krus na kaparusahan. Ang karamihan dyan, nagtatagis ang ngipin, nananaghoy, pumapalahaw, nagmamakaawa, nandudura sa mga nanguusyoso. Kasi pinagtatawanan sila ng mga nanonood. Ganyan po yung maging sa ating Panginoon Kristo. Nangyari po yan.
Ang dami mong pinagaling, ang dami mong niligtas, ang dami mo, pero ngayon sarili mo hindi mo matulungan. Unti-unti, nilibak yung mga nilalagay dyan. Yan ang panuorin po riyan hanggang sa unti-unting malagot ang kanilang hininga sa bahagi ng paghihirap na kanilang nararanasan. Una na, yung pagkauhaw sa init ng araw. Yan po. Kaya nakita po natin dyan, yung maging ating Panginoon Kristo, na po, naranasan po niya ang lahat yan. Now, so, ang larawan po ng cross, hindi po maalwan. Hindi po maganda. Hindi po masaya ang kalagayan at ang pakiramdam. Na po, tinatalakay lang natin muna yung cross. Kasi bawat isa, malalagay dyan. Ha? Hindi maganda ang pakiramdam. Pansinin ninyo, yung katotohanan po dyan. Kaya marami pong mga samahan ngayon na mga itong mga masasaya, yung mga entertainment, worship. Marami po ngayon, mayroon silang natuklasan na pamamaraan kung paano makakay na taniman ka ng bahagi sa yung emosyon na maging malungkot. Yung pakiramdam mo na ilalagay doon na magdidipa ka at pagkatapos magpupus ka ng pako sa yung mga palad. No? Para maramdaman mo yung hirap daw na naranasan ni Kristo. Yun ang puntos. Hindi po pwedeng magkaganon. Ha? Kasi saktan mo man ang sarili mo, ikaw lang. Sinasaktan mo ang sarili mo dahil meron kang kasalanang ginawang mag-isa. Nakukuha ninyo? Hindi yung sakit na naranasan ni Kristo sa krus, sa kanyang kamatayan. Kasi ang karanasan niyang sakit, karanasang sakit ng buong sanglibutan. Hindi nag-iisa. Nakukuha niyo yung puntos ko? Magkaiba po ng sakit. Kahit anong gawin mo dyan, araw-araw kumagana, hindi mo makukuha yung sakit na naranasan ni Kristo doon sa krus. Iba yung sakit niya. Ha? Iba ang sakit ng alupihan, iba yung sakit ng alakdan, iba ng sakit ng bakunawa. Nakukuha ninyo? Iba yung sakit ng stonefish. Alam niyo, bantul. Iba po yung sakit nun. Yung magkakaiba-iba. Ano po? Kaya kung ipaparis mo, dahil lang doon sa sakit na nararanasan, magkaiba po yun. Iba po yung sakit na ipinupus mo lang na ganyan. Artificial lang yan eh. Kisa doon sa sakit na naranasan ng ating Panginoon sa Kristo sa krus. Pag ihambing mo yan, abay, ang diferensya, bantul at kagat ng lamok. Nakukuha ninyo? Ano mang gawin mo dyan? Hindi yan magkakapareho. Ano po? So, now, ang sabi dyan, naalala ko itong merong, hindi ko alam kung napanood nyo yan. Yung issue ngayon ay inimbestiga sa Senado. Yung mayor ng Bamban, Tarlac. Sino nakaalam yan? Mayor ng Bamban, Tarlac. Isa siyang pure Chinese. Hindi alam kung bakit nakalusot. No? Nakalusot na maging mayor, mahawak ng katungkulan. No? Na isa siyang Chinese. Ang isang nakakatuwa doon, sabi ko, nakakapansin, siguro, may nakapansin na rin iba. Yung kanyang pangalan at saka yung kanyang apelyido, isa. Napansin na ba niya yan? Ha? Yung kanyang pangalan, Tagalog, yung kanyang apelyido, English. Ha? Yung kanyang pangalan, Alice. Yung kanyang apelyido, Go. Kaya pag di, Alice Go. Kaya madaling tandaan. Di po ba? Tinatanong yan sa Senado. Ha? Lahat, hindi niya alam. Wala siyang alam. Tinatanong siya, anong school ka nagtapos? Anong school ka nag-aral? Lagi, sabi niya, nakalimutan ko. Hindi alam, nakalimutan ko. Puro nakalimutan yan, lahat. Kaya nagduda sa kanya At na-trace siya na talagang pure Chinese siya, maging kanya mga magulang. No?
nakalimutan ko. Sabi niya ganyan, nakalimutan ko. So, ang unang pong kondisyon ng Panginoon sa ating talata, ang unang kondisyon ng ating itakwil mo. Limutin mo. Ito sa kanya, hindi niya maalaala. Wala siyang maalala. Pero sa atin, ang sabi ng Panginoon, limutin mo ang iyong sarili. Itakwil mo ang iyong sarili. Nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Itsapwera mo ang iyong sarili. Ito po yung number 1 na bahagi ng panuntunan ng ating Panginoon Kristo sa nais niyang sumunod sa Kanya. Ang sabi diyan, itakwil mo, no, ang iyong sarili. Then, alam po natin kung gaano natin kamahal yung ating mga sarili. Di po ba? Sino hindi nagmamahal sa sarili niya? Ha? Yung lang, kaya ka naliligo, kaya ka, di ba? Kaya ka kumakain ng masarap, kasi gusto mo, yung sarili mo maging maayos, maging healthy. Di ba? Dito lang, magpa-picture tayong lahat. Mamaya, katapos, tingnan niyo yung cellphone niyo, sa picture, sinong hanapin niyo? Mukha ni pastor? Hindi, Siyempre, mukha niyo, una niyang hanapin. Di ba? Kasi mahal niyo sarili niyo. Yan po yung dyan. Huling check up ko sa kulyon, sabi ng doktor, hindi ko silang nag-uusap kasi hindi ko naman naintindihan. Pero sinasabi na lang sa akin, kasi kung hindi ko titigilan yung bahagi ng aking pagkontra sa aking sarili, marami akong damage na sa loob ng tiyan, yung mga aking principal na organ. Ngayon, kahit na ngayon, hindi ko alam kung meron silang, nagkakataguan kami ng asukal dyan. Yan. Hindi ko alam kung hanggang ngayon may asukal sila. Gusto kong tikman yung mga kape nila, ako, wala, titiis ako na pero ginagaya ko na lang, sabi ko nga, kapatid na siya. Nagiging inspirasyon ko na lang kasi nagkakape siya ng walang asukal. Sabi ko, yung nagagawangin ito, sarap na sarap siya. Sabi ko, siguro, gayahin ko na lang siya. Ang hindi lang nila alam, pag wala na akong makitang asukal, so, kuha ako ng kaunting honey. Kaunting honey. Ay, ang honey, naka-display lang doon. Ginagamit ko yan. Isang kutsarita lang naman. Nagkaroon lang ng lasa yung kape. Yun. Kaya yan. Bubukasan ko yan. Ang problema, yung kape ko, hindi na Nescafe. Nishani na. Nishani na yung lasa. Kaya hindi na magdi-display ng honey. Ngayon lang niya nalaman yan. Pero gusto kong ipakita, kahit na bawal na yung matamis, ay ito pa rin hinahanap ng aking katawan. Abay, nagtitiis na ako. Dalawang kainan ko na lang ng kanin. Kukunti pa. See? Kasi bawal sa akin yung kanin. Bawal sa akin yung tinapay. Ano na lang ang hindi bawal? Formalin. Terrible. Di ba? Kasi mahal mo sarili mo eh. Sino may cellphone dyan? Pakitaas nga. Pakitaas lang. Huwag tayo mahiya. Sige na. Pakitaas lang. Pakilabas lang. Wala yung cellphone ko. Nandun eh. Pakilabas lang. Dyan. Ayun. Okay. Praise God. Magtatanong lang ako. 24 oras. Sa loob ng 24 oras, ilang oras ang natatapon mo sa cellphone? Hello? Alam mo yan? Humuhugot ng lakas mo, humuhugot ng panahon mo, humuhugot ng lahat. Pero
Eh? Hindi ba? Di baling malubat yung buhay natin, wag lang yung mahal mo kasi sarili mo eh. Konti na lang ang tulog mo sa gabi. Di ba? Pagkatapos nakakalimutan mo ng manalangin. Hindi ba? Nakakalimutan mo na mag-pray. Madaling araw pa, hagilapin mo, cellphone mo kagad, hindi ka pa nakakapanalangin. Hindi mo na maalalang magbasa ng Bible. Dahil sa kasi cellphone. Takwil mo ang iyong sarili. Kasi gano'n natin kamahal ang ating sarili. Di po ba? Kahit sa harap ng pagkain, kakain ka na lang. Kain. Ang cellphone mo nandun. Lahat nga nandun eh. See? Andyan na yun. Hindi ko alam kung sa CR kasama rin. Andun. Susubo mo na lang. Kakain ka na lang, susubo mo na lang. Oy. Why? Mahal natin ang ating sarili. Gusto natin anumang bagay na kasiyahan nandun. Ano po? Nandun. Now, kaya ako minsan, anumang humahatak sa atin, yung ating panahon, yung lahat ng ating atensyon, na nagiging sagabal na natin sa oras natin para sa Diyos, yun po yung sinasabi ng Panginoon, itakwil mo. Kukuha natin? Takwil mo. Ikalawa, pasanin ang iyong cross. Diyan ba yan? Sumunod sa akin. Pasanin ang iyong cross. No? Bawat isa may kanya-kanyang cross. Ha? Merong mga nagsasabi, kalimitan niya, nanay. Yung anak ko na yan talaga, batil-tilan talaga. Diba? Grabing adik. Lahat na lang halos dito, mga kasangkapan sa bahay. No? Yung mga importanteng kasangkapan, binibenta kasi. Adik nga. Di po ba? Pasan krus ako sa anak ko na yan. Ang iba naman, pasan krus ako sa asawa kong lasinggero. Yan. Yung iba naman, pasan krus ako sa biyanan ko, pakialamira. Buti na lang sa atin dito, wala nang biyanan. No? Yung iba, grabe, ano? Yung kanyang pakikiayon, lalo na yung may biyanan ka na, ano? Mapaghanap. No? Mabuti na lang, yung aking may bahay at ang aking ina, close silang masyado. Masyadong close ang kanilang relasyon. Gusto nilang lagi nagkakakita na dalawa. Okay? Minsan, ang iba, sabi nila, pasan krus ako sa karamdaman. Yung ating mga nararanasan na mga karamdaman. Ano po? Pagpasan. Hindi po ito seasonal. Hindi po ito for okasyon. Hindi po ito pagka good moods ka lang, saka mo papasanin yung cross mo. Kundi ang pagpasan mo rito, continuous. Araw-araw, oras-oras. Ano po? Tuloy-tuloy ang bahagi ng pagpasan mo at hindi mo pwedeng ilapag kung gusto mong ilapag o pwede mong
iwanan kung kailan ka lang ayos, saka mo babalikan. No, hindi po. Okay, ano ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 21? Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Pansinin po ninyo, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong tularan. Na po, magtiis. Kasama po dyan. Kaya hindi natin maunawan yung pagtitiis na yan kung ganong hirap eh. Ha? Pero kung nagkaroon kayo ng experience na nagkaroon ng sakit sa ngipin, ha? Sinumpong kayo ng sakit ng ngipin, lalo na sa gabi, wala kayong gamot. Pati utak nyo, binabari na. Yun po. Yung bahagi na pagtitiis, na po, pagsubok, kasakitan, kahirapan, kawalan ng maraming bagay, paninira, yan, pag-uusig, nandyan po yan. Nung naalala ko nung pag-start ko pa lang ng ministry sa Kulyon, na po, mayroon po kasi 160 families. Kaya nag-resign po ako sa Baptist, sa Central Fundamental. Inalok ako ng isang foundation na pangasiwaan mismo yung foundation. Meron silang 160 families, no? Na tinutulungan ng kanilang mga anak bigyan ng scholarship. So imagine, 160 families. Sabi ko, 20 families na lang ang maabot ko ng Bible study na yung mga magulang ang matarget una, kasama na yung buong sangbahayan. Sabi kong ganyan. So, bumitaw po ako dyan at pagkatapos lumipat po ako ron. Pagdating ko ron, hindi ko akalain na yung palang aking patutunguhan doon, na po, hindi sila welcome sa ibang mga gawain. Na po, April ako, dumating doon, nagpasimula ako na taon na Holy Week. Umattend ako sa isang church na magiging kapitbahay ko. Malapit lang kami kung magtatayo ako. Na po, walking distance. Pagkatapos, ang sabi sa akin ng pastor, "Pastor, dito po kayo sa unahan." Buhay pa rin siya ngayon, matandang-matanda na. Then, sabi ko, "Pastor, okay na ako dito." Sabi ko, ganyan. Sa bagay, sabi niya, na ganyan kaagad. Sa bagay, sabi niya ganyan, mas magandang magmatsyag dyan. Kaagad, yun ang kataga na inulos sa akin para bang magmatsyag. Para nandun ako para pagmatsyag, hindi para makipag-fellowship sa kanila. At minsan, isang araw, naranasan ko po mismo na hinarang ako doon sa kalsada. Ginanan ganyan mismo ako ng isang elder ng church. No? "Pastor, ikaw, kaya ka lang nandito," sabing ganyan, "dun lang sa mga bata," sabi niya, "na pinag-aaral ninyo. Huwag mong pakikialaman yung mga matatanda." See? Nangiti na lang ako. Abay, purihin ang Panginoon. Sabi ko sa kanya, kung ang lahat ng mga matatanda dito sa Kulyon, nandiyan na po sa inyo at may mga relasyon na sa Panginoon. Pero kung wala pa, kaya ako dinala ng Panginoon dito para sa lahat. Yun po yung sinabi ko. So, marami po yung tinatawag na paglilingkod, pagsunod mo, nandiyan kaakibat yung mga persecution, pag-uusig, andyan po yan. Na po, pero po rin ang Panginoon. Nung nasa ospital na po siya, meron siyang nagkasakit siya ng cancer, dalawin ko siya. Pinag-pray ko siya, nawakan niya ako sa kamay. Sabi niya, "Pastor, forgive and forget." Bago siya namatay. Na po? So, purihin ang Panginoon, sabi ko nga. Kabahagi yan, kalaki po yan ng tinatawag na bahagi ng mga pag-uusig. Ano po? Yan. Maging ang ating Panginoon Kristo, ang sabi ng
1 Thessalonians chapter 3, verse 3 to 4. Upang hindi manghina ang sinuman sa inyong dahil sa mga pag-uusig, alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Okay? Ipinagpapauna na namin sa inyo nung nariyan pa kami na tayo'y uusigin at gayon nga ang nangyayari tulad ng alam na ninyo. Alam ninyo. Ano po? Kalaki po yan. Bahagi po yan ng buhay ng isang Kristiyano na maglilingkod o naglilingkod sa Panginoon. Na po, daranas po ng tinatawag ng mga kabigatan, pag-uusig. Andyan po yan. So, sabi ko dyan, dahil maging ang ating Panginoon Kristo mismo, naranasan po niyang usigin mismo ng kanyang sambahayan. See? Natukoy ko po yan ng last Sunday. John chapter 7, verse 3 to 5. Anong ginagawa mo dito? Sabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka lumabas na magpahayag doon? Sabi niya ganyan. So, binubuli siya ng kanyang mga sariling mga kapatid dahil hindi mga mananampalataya. So, kaya pag binuksan ng John chapter 1, verse 11, ang sabi ng Bible, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. See? Hindi siya tinanggap. Hindi siya kinilala. Katunayan yan, mga kababayan niya nagpako sa kanya. Di ba? Crucify him. Crucify him. Ginawa niya ng mabuti, pinagaling niya sa lahat ng uri ng karamdaman, pinakain. See? Lahat ginawa niya. Pero, ito po ang bandang huli na siyang umusig sa kanya. 1 Thessalonians chapter 2, verse 14 to 15. Mga kapatid, ang nangyari sa inyo tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Hudiya, sa mga nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad din ng mga taga-Hudiya na inusig ng kapwa nila Hudiyo. See? Kabahagi po yan. Sabi dyan, upang iwanan tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Kristo at walang pagpasan sa krus na maginhawa na hindi po daramdamin ng bawat isa. No po? So, kung nakakaranas pa tayo ng mga bagay na kabigatan, lahat ng yan, bahagi po ng ating kaugnayan. Lalo pa, noong time na humakbang ka na sa pagsunod sa bahagi ng ministeryo ng Panginoon. Na po? Hindi po, kaalwanan yung naglilingkod sa Panginoon. Na po? Ikatlo, sumunod sa akin. Yan po. Sumunod sa akin. Ang nagnanais, maging alagad ko, takwil niya ang kanyang sarili, una. Pasanin ang kanyang cross. Pangatlo, sumunod sa akin. Tawag po sa pagsunod. Na po, Matthew chapter 18, verse 20, chapter 4, verse 18 to 22. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao. See? Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ano pong nakita po natin dito?
yung kanilang mga responsibilidad, yung bahagi ng kanilang mga pananagutan, yung bahagi ng mga bagay na mahalaga para sa kanila. Ang sabi diyan, kaagad-agad, iniwanan nila. On the spot, naghahanap buhay. You see? On the spot, kasama yung kanilang matandang ama, nandoon, na gumagawa. Pero na marinig ang tinig ng Panginoon Jesucristo, agaran, iniwan nila ang lahat ng ito para sumunod sa ating Panginoon Jesucristo. You see? Hindi nagtanong, paano to, Panginoon? Paano to? May anak kami. May anak akong 4 na nag-aaral. May anak kami ito, ganyan. Ang dami namin, ang daming pamilya, miyembro ng pamilya ko. Never na tinignan po nila ang bahagi ng kanilang mga responsibilidad. Kundi lahat ng kanilang responsibilidad, ipinagkatiwala nila sa Panginoon. Kaya nasabi ni Pedro yan minsan, Panginoon, nakita mo naman, iniwanan namin ang aming mga pamilya, ang aming mga sambahayan. Ano po? Kaya pagdating sa pagsunod, napakahirap po niyan. Kinakailan, lulusot ka talaga sa bahagi po ng panuntunan ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit nila sinunod po ito? Yung tumatawag po sa kanila, na po, hindi po yan illegal recruiter. Ha? Hindi po yan. Yung magbibigay sa kanilang posisyon, nagagawin ko kayo mga mamalakayan ng tao, hindi po yan scam o scammer. Na po? Lahat ng ito, pinagkatiwala nila sa bahagi ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, lahat ng bahagi sa kanilang mga buhay, ang Panginoon ang siyang magdadala. Na po? Patunayan po nila na yung tubig naging alak. Napatunayan po nila na yung 5 tinapay at 2 isda, binusog yung mahigit 5,000 katao. Napatunayan po nila ng 4 na araw ng naagnas na patay na po, nagkaroon muli ng hininga sa kanyang katawan na muling nabuhay. Kaya kapag ganitong klase, yung papasok sa iyo, na po, ang Panginoon, na po, kakaroon ka ng higit na kapayapaan at kalakasan ng kalooban na sumunod sa ating Panginoon Jesucristo. Verse 25, Matthew, verse 25, Matthew chapter 16, verse 25. Okay. Ayan. Sapagkat ang sinumang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito. At ang sinumang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong na yon, niyaon. Ano po yan? Ano pong ibig sabihin yan? Thank you po. Magagamit ko na siya. Ulitin ko. Sapagkat ang sinumang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito, at ang sinumang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyaon. Ano po? Pagpalain po ng Panginoon. May bahagi po na minsan naisip ko, ang laki ng pangangailangan natin sa church. Ngayon na lang po yan. Ngayon na lang. Pina-repair ko po yung sirang television nila Jordan na iniwan. Ano po? So, nagkaroon ng sentimental value sa akin. Sabi ko, ipaayos ko nga ito. No? Then, nung pinaayos ko na, mayroon po akong inilalaan ng mga love gift na naibibigay sa akin. Hindi ko ginagalaw yan. Nipon ko, sabi ko para may paayos, para magamit dito sa church. No, yung TV na malaki dyan dati. So, pinasok ko po yan, April pa. Ano po? So, may nakatakda ako na amount na, alam ko, kasi papaltan nila yung buo sa loob.
Yan, kasi wala pa tayong laptop noon. Sabi ko magagamit dito sa church. Pero kung ganyan. Pero ang naging problema, ilang buwan na ngayon. April 4. Pinasok namin dyan. April, March, April, May, June na ngayon. Almost 2 months na siya. Sabi ko ganyan. Tapos, may mga pumasok dyan na mga bahagi na, sabi ko natutulog yung pera. Tutulog siya ang pera. Sabi ko magamit na sa pangangailangan. Sabi ko bago ma-repair. Kasi ilang buwan na, tagal na. Then, sabi ko ganyan, abay, napakaganda ng inaalok nito nila, nila Tolfo. Si Rapi Tolfo, ni Pacquiao, ni Manny Villar. Si Manny Villar ang may-ari ng Piso Bank. May mga inaano sila ngayon. So, sabi ko, try ko na i-invest yung pera na ito na pambayad doon sa TV. Sabi ko gano'n. Total, wala pa, matagal na. Baka sakali ka ako. Kasi napakaganda, mabasa ko ron. Abay, araw lang, lumalago. Pero ang problema, sabi ng isang kapatid, Pastor, sugal yan. So, hindi na ako, sabi ko gano'n, sugal daw. Hindi na ako kung bahagi ng interpretasyon ng bahagi ng ganitong para akong sumausaw sa pakikipagsapalaran. Bagamat hindi yun ang labis kong paghangad para sa sarili ko, kundi sa ministeryo ng Panginoon. Kasi unang-una na, sa nakikita kong sistema, ang dami nating responsibilidad sa church, then ang ating sasakyan ay hinuhulugan. Sabi ko nga, hindi natin nasasambot. Sabi ko ganyan hulog natin sa kada isang buwan. Sabi ko ganyan, malalagay sa kahihiyan ang ating Panginoon. So, sabi ko nga, sisikap ako, sabi ko na makatulong sa bahagi ng ating ministeryo ng Panginoon. Pero kung ganun sistema, di bali na, total sa Panginoon yan. Hayaan na natin sa Panginoon. So, yun. Ang sabi dyan, labis na paghangad sa buhay na narito na hindi kasama si Kristo, ang batas niyan, kamatayan. Ang labis na pagpapasasa sa mga bagay na nasa sanglibutan, ang batas ng kamatayan at kapahamakan. Bagamat ang pagkitil, pagpatay, sa mga bagay na layaw ng sanglibutan, ang batas niyan ay ang buhay. Na pangwalang hanggan. Anong ibig sabihin? Put God first. Ilagay mo muna si Kristo una sa lahat. Yan po. So, wag mo pong hanapin ang karangyaan sa mga mahalagang bagay. Kung titignan po ninyo, yung mga, alam yan ng mga ating mga kalalakihan siguro. Mga nanonood na mga wrestling, na mga boxing na kamay-kamay lang, bugbugan talaga. Alam niyo, mga champion dyan, 20 million ang kanilang relo lang, halaga. Nakakita ko si Pacquiao, mayroon siyang pinakita sa buhay niya sa Facebook. Paghugot niya ang drawer niyang malaki po yan. Hugot niyang ganyan. Grabe ang nakahilera na mga relo na nakakahon pero nakalabas yung mga relo. Ganyan. Milyon-milyon ang halaga. See? Tapos, tinanggal niya yung isa, nilagay niya, kumuha siya ng isa, ipinalit niya. You see? Yun ang kanilang buhay. Gagamit ka ng ganyang karaming relo, 1 oras lang naman ang tinuturo. Di po ba? 1 oras lang naman. Hindi naman magtuturo yan ng isang relo, iuoras niya doon sa Canada or kung saan-saan. Hindi. Dito pa rin sa Pilipinas. Yun. Meron nga dyan isang meron nga dyan isang model, artista, sikat na artista. Sikat ang pamilya. Nakapag-asawa ng senador. Isa siyang model. Kilalang-kilala yan sa ibang bansa, lalo na sa Paris. Meron silang bahay doon na pinatayo. See? Yung kanyang bag, milyon ang halaga. Nakadisplay yan. Mga milyon ang halaga. You see?
Sinuot niya yung kanyang kwintas na nakaporma yung ulo, ahas, nakaano sa kanyang leeg. Ilang milyon ang halaga. Isasama mo yung buong ano niyan. Inilalagay yan kung ano ang kanila. Yung kanyang buong kasuotan, simula sapatos sa kanyang bag, milyon-milyon ang halaga. Luxury. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Mga bagay, ang sabi diyan, pagpapasasa sa mga bagay na nasa sanglibutan, ang batas ng kamatayan. Kaya ang iba, inaabot ng ilang 1,000, 2,000, pares ng sapatos. Hindi mo na masusuot yun eh. Koleksyon mo lang yun. Gaano ka mamahal niyan? See? Yan po yung buhay. Yan binabanggit po rito. Ano po? Mga branded. Ang iba nagtatayo ng mga mention sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang mga lugar, iba-ibang mga, na isang kwarto rin lang ang iyong matutulugan. You see? Ang luxury o karangyaan, na po, mga minamahal, yung ang dami mong kaibigan. Ang daming nagmamahal sa iyo. Ang daming nagrumerespeto sa iyo. Ano po? Kumpleto ang sambahayan mo. Kumakain kayo ng sabay-sabay, despite na walang ganong ulam, dahil meron kayong Diyos na pinasasalamatan, mayroon kayong Diyos na isang Diyos na pinagtitiwalaan. Sama-samang buong sambahayan, nandun po yung tunay na luxury o karangyaan sa buhay. Mayroon kang tunay na kapayapaan sa iyong kalooban. Mayroon kang ganap na kagalakan na mula sa Diyos na iyong nadarama. Ito po mga bagay na ito na hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng pera. Ito po ang karangyaan sa buhay. Okay? Sabi diyan, 1 John chapter 5 verse 12. Meron ba tayo niyan? Wala. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan, ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ito po yung pinakamahalaga. Na po? Despite, kaya nga sabi sa 26, anong pakikinabangin ng isang tao, bagamat na sa kanya, ang lahat, no? Ng buong sanglibutan. Kung wala si Kristo, walang Diyos. Lahat ng ito, walang katuturan. Ito po yung kahulugan ng tunay na buhay. Sapagkat ano ba ang mapapala, pakikinabangin ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili, ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay. See? Nothing. Pag wala si Kristo, isang bagay lang yan. Nothing. Wala talaga. So, 2 talata, 3 talata na kung saan makikita po sa atin na ang sino mang nakiayon, sumunod sa ating Panginoon Kristo, no? Sa bahagi ng kanyang panawagan, nandun ang kahandaan ng pagsakripisyo sa kanyang buhay. Pero sa bandang huli, naroon po yung ginhawa. Yung lahat ng karangyaan ng sanglibutan, hindi po ito matatawag. Kaya ang sinabi diyan, ang labis na pagpapasasa sa sarili ang batas ng kamatayan. Pero ang pagkitil sa sarili, yun ang batas ng buhay. Na po, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal, marami pong salamat sa iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. Sa bahagi pong ito, Diyos, naging bahagi ng kayamanan sa aming mga buhay.
Diyos, ang bahagi ng tunay na karangyaan, Panginoon, tunay bahagi ng pagsunod, tunay na bahagi, Panginoon, ng pagsasakripisyo sa bahagi, Panginoon, ng aming kaugnayan sa iyo. Bless mo po ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Pagpalain mo po kami lahat sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Amen.